So, may nabili na naman akong speaker na worth 1,190 pesos sa Lazada. So, check natin anong mga pros and cons, lalo na ang cons na hindi pinapakita sa shop description. So, tara, let's check it out. Hello guys, so introducing itong speaker na naman na i-review natin, which is JBL Go Essential. So nabili ko to ng around 1,200 or 1,190 sa Lazada. So ang retail nun actually is around 1,400. Then nabili ko siya ng 1,190 noong January 8. So mag-iisang taon, mahigit na isang taon tsaka isang buwan. So check natin kung okay pa ba itong gamitin. So turn on muna natin siya. Talaga yung intro niya, unlike sa iba, no? Parang may Chinese na nagsasalita. So tunog legit, pero test lang natin kung okay ba siya i-connect sa Bluetooth. So yun, JBL Go Essential connected. Yung problem lang kasi nito is hindi naka-indicate dito kung ilang percentage ang laman ng battery. So, nahirap talaga i-estimate kung kailan ka mag-charge or kung 50% na ba. Nag-indicate lang yung LED niya dito, yung color white. Nagre-red yan once na malapit ng malobat. So, yun yung mga isang disadvantage niya sa speaker na to. So, check na lang din natin yung quality. So, lapit natin to. Tapos connect natin kung okay ba yung sound quality niya. Play. So, yun yung quality ng ating speaker. So, lakas naman, umaabot nga ng 90 decibels, pero hindi pa yun max volume actually. So, to get a grasp naman ng max volume niya, gagamitan na lang natin ng sine tone na app or yung audio para hindi naman masyadong bias yung ating pag-check ng audio quality or ng lakas, rather. Iba rin kasi yung audio quality na clear ba or hindi. So yun. Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
yung sa speaker na na-review natin last time is umabot siya ng 115. So extra lakas talaga since malaking speaker din yun, tsaka may bass. So hindi to test kung gaano kalakas yung bass, but yung decibels lang naman. So malakas din. For 9,000! Tsaka check natin yung kung charging time niya, kung gaano ba siya kabilis mag-charge. So as you can see, lobat na po yung speaker natin as indicated sa yung LED indicator niya. Usually white yung nag-blink dyan pag hindi pa lobat. Now lobat ito. So try natin charge kung ilang oras ba siya mag-full. Okay, natin sa itong type A or USB type cord yung available niya. Connect natin sa So, reset natin ang timer sa wattmeter. Okay. So, as you can see, 239 to 40 volts power dito sa bahay namin. Lakas, siguro konti lang user. Early morning pa kasi. Ito hindi pa na-reset. Kumbaga ilan watts or kilowatts yung nagamit sa pag-charge. So back to zero natin. Ito naman yung ongoing charging, ilang power. So 3.4 or 3.3 watts yung charging power niya. So balikan natin later pag full charge na. So balikan na naman natin yung ating charge speaker, which is JBL Go Essential. Hindi na nag-indicate na nag-charge. Usually naka-white yan while charging, or red rather, sorry. Check natin kung ano ba, ilang watts ba yung ginamit niya. So 0.0026 kilowatts. So around 2.6 watts yung na-consume niyang power or nagamit pag charge. So yun nga, nakalagay dito is 1 hour and 39 minutes or 30. So ngayon nga, when it regards sa ano naman mga specs niya, as stated dito sa ating phone. So hindi ko naman siya nasubukan na i-lob-lob sa tubig. So parang hindi naman under sa warranty yan once na intentionally nilob-lob mo. Most of the time na nakita ko sa mga YouTuber na gumamit nun. So yung 5 hours of playtime naman, depende rin kasi sa lakas ng volume, tsaka anong klaseng
ang piniplay nyo ng music. In my case naman, umabot siya ng around 12 hours. So, around 50 to 60% naman yung volume ko. Or around level 9 or 10. Kung sa phone volume tayo magbe-base. So, nakadepende ako. So, pwede siyang aabot nun. Mga around 5 hours or 4 hours ako nagpe-play lang ng music. Then, the rest is more on video streaming sa YouTube. Tapos, output power. Hindi ko naman. So, frequency response. Okay naman yung pag-connect niya sa Bluetooth. Walang delays once nagpe-play yung music. Hindi naman delay yung tunog from phone to the speaker. Sa dimensions, yun ang advantage niya kasi compact lang siya, maliit. Pwede ko siyang ilagay sa bag o sa shoulder bag together with power bank, cellphone. Walang problema. On the go na agad pag itong dadalhin mo na speaker. Hindi siya bulky, kumbaga. Tsaka magaan lang din. 0.24 kilograms or 240 grams. Gaan lang. Overall naman rating ko naman dito is 5 stars talaga. Kaya nga lang mahal siya ngayon 1,729. So top 8 purchased in wireless Bluetooth siya ngayon as of February 2025. So subok na din siya. Kung gusto mong makinig ng mga podcast, ito maganda to kasi mas klaro yung tunog compared sa cellphone. Mas maintindihan mo yung ini-instruct ng mga or sinasabi ng mga speakers. Okay, sample natin. Hello everyone. So, nabili ko tong speaker na to for roughly 1,000 pesos sa Lazada with voucher included. So, abang-abang tayo dyan guys sa mga pros and cons, lalo na ang cons na di pinapakita doon sa shop description. So, tara na, let's check it. So, introducing the Zilla P1. Maganda naman siyang speaker. So, yun yung sample natin ng audio quality niya. So, mas malinaw talaga siya compared sa mga speaker na nanggagaling sa cellphone. Siyempre, dapat may edge din naman yung speaker lang compared sa phone. So, yun. All in all, 5 stars para sa akin. So, yun lang naman. Mga disadvantage natin is ito lang. USB-A pa rin ang port. Yun. So, check nyo na lang guys yung sa Lazada kung may flash sale. Yun. So, nakalimutan ko yung term. So, yun guys. Dito na lang po tayo. Next time, abang-abang lang po sa next review ko. Tsaka, check nyo na lang other reviews ko. Kung gusto nyo po or interesado po kayo. So, abang-abang na lang. See you guys later. Peace out.